Xiao Yue, binigyan mo ako ng droga. Pinahintulutan mong mahawa sa isang pulube. Pinalayas na ako sa pamilya. Bakit mo pa ako gustong tuluyang patayin? Kapag ikaw ay patay na, makakakuha ko ng kasunduan sa buong family. Mamatay ka na kasamang iyong anak sa tiyan. Magbabalik ko sa'yo 2 beses na kaparusahan. Magandang araw, Xiaoji! Malaking balita. Ang tagapagmana ng Bo Group kasama ang anak ng Chow Group na si Chow Yue ay magka-engagement ngayon. Pagkakaisa ng 2 malalaking kumpanya. Si Xiao Yue? 6 na taon na. Panahon na para ibalik mo ang utang mo sa akin. Dabaw, Erbaw! Ang engagement na ito, hinintay ko ito ng 5 taon. Pagkalipas ng araw na ito, ako na ang opisyal na Mrs. Bo. Sino ang mga ito? Bakit kayo nakakagulo dito? Mga tauhan! Dakpin sila! Hawakan ang lakas ng kabundukan! Baligtad ang lakas ng kalaban! Aking kapatid ay dalubhasa sa Tai Chi. Ika, 38 na henerasyon, hindi ninyo kayang talunin siya. Ito ang Yamon Akupoy. Kapag tinamaan, mawawala ng boses. Mauunawa, kawalan ng malay. Ito ang Zanju Shui. Kapag tinamaan, sumasama ang ulo at nag-iikot ang paningin. Tunay nga ang kuya ay disipulo ng isang master ng Chinese medicine. Ang galing talaga! Bo Xiao, paalisin mo na ang 2 batang ito. Lolo Bo, sinabi ko na hindi ako ikakasal. Bakit ninyo ako pinipilit? Tingnan mo, gulo na talaga. Mas mabuti pa kanselahin na lang ang engagement. Kuya Xiao, ang engagement namin ay personal na inaprubahan ni Lolo. Eh kung ganun, pakasal ka na kay Lolo. Tulad at hindi nabuhay ang aking lola. Kaya sige, magpursige kayo. Baka makapanganak pa kayo ng isang little uncle para sa akin. Magandang idea, di ba? Kuya Xiao, Hindi ka pa ba nahihiya? Umalis ka na! Anong sinabi mo? Hindi naman, Lolo. Tingnan mo itong 2 pasaway na bata. Kung ganyan na magiging anak ko, kahit ilang puting bilyon, hindi sapat para ayusin sila. Ayaw mo pa ba silang paalisin? Ako na magpapalayas. Tatawag, palalayasin ninyo ang 2 batang iyon. Halika, halika! Lumapit ka! Suntukin mo ako! Fu Xiao, ang 2 batang ito ay kamukha mo noong bata ka pa. Lolo, malabo na yata ang paningin mo. Ako, Bo Xiao, paano ako makakapanganak ng ganitong pasaway na bata? Taray, hinahila niya ang aming buho. Masama yang tao. Masama ka! Takas! Hindi ba? Test lang, malalaman na. Lolo? Parang nabaliw ka na. Kung akin ang 2 pasaway na yan, hindi na ako buo kung ganyan. Yung 2 yan kanina, sila talaga ang anak ko. Baka siya yung babaeng mula 6 na taon nang nakalipas? Ang galing mo ha, kambal nga. Sa Bo family, 18 henerasyon na isang tagapagmana. Ngayon, uusbong na ang lahi. Magpadala kayo ng tao agad. Hanapin ninyo ang aking apo. Agad, ibalik ninyo sila. Tipunin ang lahat. Isara ang buong siyudad. Kailangan ninyong kunin sila. Ibalik ninyo sa akin. Dali! Uy, ang laki ng tapang ninyo. Umalis kayo ng palihim nang hindi nagpapaalam. Pasensya na, Mama. Patawarin mo kami. Gusto lang namin ipagtanggol ka, Mama. tama! Mama at mga anak, sama-sama!
Erbawa at Dabaw sama ka para turuan ng masamang tiyahin ng leksyon. G, Bo, ang batang Ginoo at batang ginanghuling nakita sila ng CCTV dito. Maghanap kayo ng maigi. Opo. Tara, alis na tayo. Oo. Totoo nga, ikaw pala. Xiaoji, ang tibay nga ng buhay mo. Ang laki ng sunog nun. Hindi pa rin ka nasunog. Oo nga, hindi ako nasunog. Kaya ngayon, narito ako para kunin ang buhay mo. Nagulo mo ang aking engagement. Ilang buhay ka bang? Ang dalawa ba to ang mga anak mo noon sa isang kulubi? Kagaya mo nga talaga? Bastos at walang kwenta? Mas mabuting mabilis kang tumindig at lumuhod, tapos mawala ka sa aking harapan magpakailanman. Kung hindi, isang araw, maaring silang biglang mahulog mula sa itaas. Bumagsak pababa, magkahiwa ang mga katawan. Kung 6 na taon na ang nakalilipos kaya kitang patayin, kaya ko pa rin ngayong patayin ka muli. Ang pagbanta sa akin ay may kapalit. Ang galing, Ma! Ang galing, Mommy! Matapang mo, hinampas mo pa ako? Hindi na ako ang babae na noong 6 na taon na ang nakalilipas iyon si Xiaoji. Patayin ninyo sila! Tara. Anong sabi? Ayaw niyong sumalpok sa akin? Hindi niyo kaya? Masyadong mura iyon para sa'yo. Huwag mag-alala. Papahirapan ko kayo ng dahan-dahan hanggang sa wala na kayo. Wow! Ang astig ng Mama! Mama, masamang babae. Marami na siyang ginawa na masama. Ipagkulong na natin siya. Wala namang thrill. Kung bugbogin lang at isubo sa kulungan, ganito ang gagawin natin. Masyado pa rin siyang pahirapan kung ganun lang. Haagawin ko ang mga bagay na pinahahalagahan niya. Tulad ng kapangyarihan, pera, at pati na rin ang taong lagi niyang iniisip, si Bo Xiao. Ikaw ba? Ang bagong umuusbong na Executive President ng Huiyue Group? Sino ang pumayag sa'yo na basta pumasok sa opisina ko? Dumating ako para makipag-usap kay G. Tungkol sa isang kooperasyon. May dala akong kailangan ninyo isang high-tech na teknolohiya. Ano naman ang gusto mong makuha? Gusto ko si Jibo para sa 1 taon. Hindi para ikasal. Akala mo ba sasakay ka lang gamit ang ganitong paraan? At makakatira sa pamilyang Bo? Sobra kang nag-iisip. Wala akong interes sa'yo. May galit lang ako kay Qiao Yue. Kung ikakasal ka sa kanya, magkakaroon siya ng tagapagtanggol. Mahirap nang ayusin yun. Mas mabuti para sa'yo kung malaman ko na may ibang balak ka. Papatayin kita ng kahiya-hiya. Wala akong interes sa mga mayabang na gaya mo. Aba, ang swerte naman. Wala rin akong interes sa mga mapanlinlang na babae tulad mo. Tama na yun. May mga anak na ako. Hindi lang maganda ang mukha nila. Matalino pa talaga. Hindi basta-basta ang mga batang yan. Mga bata lang yan, ano? Sino ba ang wala nun? 2 pa ang akin. Ang dabaw ko. Henyo sa TCM. Ang Erbaw ay tagapagmana ng Tai Chi. Talagang may pambihirang talento. Sino naman ang walang 2 anak? Ang anak ko naman biyasa sa martial arts. Kayang labanan mag-isa ang maraming bodyguard. Mabait at maunawain ang anak ko. Sobrang maalaga pa nga. Ang anak ko matuwid, mabait, at matapang. Hindi pa ako natalo sa paghahambing ng anak. Ito ang anak ko. Tingnan mo. Cute, no? Siguradong mas cute to kaysa sa anak ng palalo mo.
Lolo, anong ginagawa mo dito? Pinaghandaan ko. Ito para sa dalawang apo ko. Pinakabago na lahat. Sabi ng manager sa shop, ito ang paborito ngayon ng mga bata. Isa pa lang ito sa 3 bahagi. Nasa bahay pa ang iba. Pagbalik ng 2 kong apo, araw-araw akong maglalaro sa kanila. Sobrang spoil ni Lolo sa mga apo. Sana naman kung si Dabao at Erbao ay may ganitong pamilyang nagmamahal sa kanila. Kaya sana naman. Ay nako, gwapo ng lalaki, maganda ng babae, swabe. Pag magkasama. May interest ba kayong magpakasal agad? Lolo, wag na kayong magpadala-dala ng matchmaker. Ang nanay ng anak ko dapat mahinahon at mabait, hindi yung agresibo at maingay. Lolo Bo, may anak na rin po ako. Kung si Bo Xiao, malamig at walang puso, hindi ko yun kayang pasensyahan. Para maging ama ng anak ko, kailangan mabait at malambing. Marupok sa pagkatao, may pag-unawa. Sayang naman. Gaano kalaki ang anak mo? Naiinam ako sa'yo. Bakit hindi ka kumuha ng ilang laruan o uwi ka para aliwin ang bata? Huh? Lolo Bo, ang anak ko mahigit 7 taon na siya. Sa totoo lang, yung mga laruan na to hindi talaga bagay para sa mga batang mababa sa 8. 7 na? Apo ko rin. 7 ang edad. Sige, sabihin mo nga, anumang laruan ang akma para sa bata? Sa tingin ko, ang mga bata sa edad na to, mas bagay maglaro ng mga simpleng istrukturang laruan. Tulad ng Lego, na epektibong nakakatulong sa kakayahang gumamit ng kamay ng bata at nagpapatalas ng pag-iisip niya. May iba pa ba? Di mo akalain na ang babaeng parang malupit mahal pala talaga ang sarili niyang anak? Ang dami palang dapat isaalang-alang pagdating sa mga laruan. Ako at si Xiao walang gaanong karanasan sa pag-aalaga. Bakit hindi mo dalhin ang anak mo dito sa opisina para matuto kaming makisama sa bata? Sige, pero kakailanganin ko ng maliit na pabor mula kay Mr. Bo. Oo, kailangan ko ng konting tulong mula kay Bo. Tulong? Tulong? Kayang-kaya niya yung tulong? Ang galing? Uuwi muna ako at aayusin ang mga gamit ng bata. Tara na. Gusto mo bang tulungan ako? Bakit nasa kanya amoy rosas ba ito? Ang pamilya. Siya ba yun ang babaeng noon? Kuya Bo Xiao! Kuya Bo Xiao! Napakabastos mong babae! Inaakit mo ang tao ko! Kuya Bo Xiao, tinulungan mo pang babaeng iyan? Ako ang nakatakda mong magiging fiancé! Xiao Zi, ang mga may pribilehiyo nga, madaling makalimot. Kinansel ako na ang engagement natin. At tawagin mo akong Bo Xiao. Hindi tayo ganun ka-close. Bago pa ang engagement, parang nakita lang tayo ng isang beses. Di ba? Aha! Si Kiao pala parang sunod-sunuran lang. Hindi kayo close ni Bo Xiao. Gusto mo pa bang makita ang bata? Ikaw, Kung ayaw matutunan ni Bo Xiao, kung paano alagaan ang bata ako na ang gagawa. Bukasan, ibang lugar halika ka sa bahay ko. Talaga bang lalaban ka sa akin? Napakabastos mong babae. Miss Kiao, wala pa rin may aus na magulo sa Bogru. Miss Kiao, gusto mo pa bang manatili rito? At panoorin kaming maghalikan ni Bo Xiao? Talaga bang gusto mong lumaban sa akin? Papatayin kita nang hindi maganda ang katapusan. Hihintayin kita. Pero ngayon, umalis ka na. Bingi ka ba? Umalis ka sa opisina ko agad. Maraming salamat po talaga, Bo Xiao, sa araw na ito. Walang anuman. Ginamit mo ako para sirain si Kiao Yue. Talagang pinapatay mo siya sa kahihiyan at sa puso. Sa ahas, tamaan mo ang ikapitong buto. Kung ano ang mahal niya, yun mismo ang wawasakin ko. Nung nilagyan niya ako ng gamot at ipinadala sa kama ng ibang lalaki, dapat inisip niya na darating ang araw na ito. Gamot? Ang bango. Miss Chao, 7 taon na ang nakalipas. Nasa Jiangbei ka ba? Anong pakialam niyo, Bo Xiao? Hindi pa tayo ganun ka-close para ibahagi ko sa'yo ang pribado kong buhay. Pagkatapos mo akong gamitin, itatapon mo na lang? Tandaan mo ang pangako mo. Bukas, pupunta ako sa bahay niyo.
Mahal na mahal talaga ni Bo Xiao ang mga anak niya. Kung sana ang mga anak ko rin may isang ama na ganyang kamahal sa kanila. Tabaw, Airbaw. Aba. Ngayong araw, may bagong tito na kakain dito sa bahay. Mamaya, pwede niyo siyang kalaro. Okay? Opo. Mauuna na si Mama. Bibili ng lulutuin. Iluluto ko ang paborito ni Young Red Braised Ribs. Opo. Halika, Dabaw. Opo. Ito ang gamot sa hika ng kapatid mo. Kapag may mangyari, alagaan mo siya ha. Opo. Sige po, gagawin ko yan. Paglaki ko, magiging pinakamahusay akong TCM practitioner. Mapagagaling ko talaga siya. Ang bait mo. Ingat ka sa bahay ha. Sige po. Kapatid, narinig mo yon? Nakakilala na naman si Mama ng bagong tito. Dating ang tawag niyan, at kasunod ng dating ay kasal. Magkakaroon na tayo ng bagong tatay. Talaga? Ang saya! Mag-iipon ako ng regalo para sa bagong tatay, para magustuhan niya ako. Oh, hala? Basagin ninyo. Mabilis. Ang masamang babaeng yan. Nawalan ako ng puri. Ngayon, babayaran niya yan. Gawin niyo. Hala, sino kayo? Lumabas kayo. Huwag niyong basagin ang gamit namin. Babaeng walang hiya lang naman. Ipinanganak sa pulubi sa ilalim ng tulay. At may lakas ng loong harangan ako. Nung engagement party ko, ipinahiya niyo ako sa lahat. Wala pa akong oras para turuan kayo ng aral. Kuya! Huwag ninyong bugbugin ang kuya ko! 2 bata lang naman. Kahit mamatay kayo dito, walang makikialam sa inyo. Hindi kami mga bata na walang ama. May tatay kami. Oo nga ba? Saan naman ang tatay ninyo? Ang inyong nanay, hindi pa nagsasabi kung sino ang tatay ninyo, di ba? Sasabihin ko na lang sa inyo. Ang tatay ninyo ay isang pulube sa ilalim ng tulay. Pulubi sa ilalim ng tulay. Baka nga marami pa kayong tatay. Kung ang alam ko nga, maraming pulubi ang gumamit sa kanya noon. Kung ang alam ko nga, maraming pulubi ang gumamit sa kanya noon. Hindi. Hindi yan totoo. Mga paslit, may lakas pa kayong lumaban sa akin? Dalhin niyo sila. Opo! Ah? Bakit ang lakas ng amoy ng gasolina? Kapatid, tisin mo muna. Hahanapin ko ang gamot sa hika mo. Gising na. Pesting bata. Bibigyan kita ng gamot sa hika. Gusto mo? Masamang babae. Ibigay mo ang gamot. Salbahing babae. Ang sunog 6 na taon ang nakalipas. Hindi kayo nasunog hanggang mamatay. Nasa tiyan ng salbahing babae iyon. Ngayon, hindi na siya kasing swerte. Ibuhos mo! Opo! Diligan ang buong bangka! Kuya, hindi na ako makahinga. Masakit. Ang hirap ako. Ate, tiis ka lang. Kuya ang magliligtas sa'yo. Saklolo! 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 Chow Yue, bakit mo ipinadala sa akin yung mensahe? Kumusta ang anak ko? Ang bilis mong dumating. Gaya ng nakikita mo, nagsimula ng mag-apoy sa loob. Chow Yue, ang lakas ng loob mong gawin to. Kung ang anak ko, kung may mangyari sa kanya, ibabayad mo yan ng buhay mo. Kung pupunta ka ngayon, baka huli na. Ang dalawa.
Maaring patay na sila roon. Davao, Airbao. Xiao Nuo. Ha? Mama! Mama! May atake sa hika ang kapatid! Iligtas niyo siya! Dali! Xiao Nuo, maghintay kayo. Dadating ang mama, ililigtas ko kayo. Mama! Xiao Nuo. Mama! Tatay! Xiao Nuo. Okay ba kayo? Tiyaga lang ha. Dadala ko kayo sa ospital ngayon din. Sumakay ka sa kotse ko. Nurse, ang dalawang anak ko, kamusta na ang kalagayan nila? Yung panganay, muntik lang humimatay dahil sa takot. Yung maliit, hindi maganda ang kalagayan. Delikado ang buhay niya. Kasalukuyan na silang isinubo sa operating room. Ha? Tawagin ninyo ang pinakamahusay na doktor at ang pinaka-advanced na kagamitan. Kailangan gumaling ang dalawang bata. Sagutin ko ang lahat ng gastusin. Hindi ko akalain. Siya pala ang CEO ng Bow Group. May anak siya? Hindi ko inakala. Tatay, Nasunog ang mukha ng bata dahil sa init ng usok. Kailangang paglagyan ng malamig na medikasyon. Kakailanganin ng ilang panahon para mawala ang pamamaga. Sige, salamat, doktor. Xiao Yue, papabayarin kita sa dapat mong bayaran. Hoy! Chow Ji, 6 na taon na ang nakalipas. Sa celebration ng Chow Group, hindi ba't nakipagrelasyon ka sa isang estrangherong lalaki? Nagkaroon kayo ng relasyon? Anong pakialam mo dyan? Ang magiging misis mo, siyang naglagay ng dalawang anak ko sa ganitong kalagayan. At ngayon huhuhuran pa ako ng kahihiyan? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang tinatanong ko lang, posible ba na ang dalawang bata ay akin? Walang posibilidad ang ama ng mga bata ay isang pulubi sa ilalim ng tulay lang. Noong panahong iyon iniligaw ako at nilagay ng droga ni Xiao Yue. Kaya nagkaroon ako ng hindi sinasadya ng dalawang anak na ito. Ang dalawang batang iyon, wala silang anumang kaugnayan sa iyo. Sigurado ka bang ang lalaking iyon noon talagang isang pulubi nga? Kung hindi pulubi, pag-aari mo ba siya? Bo Xiao, akala mo ba lahat ng bata sa buong mundo ay sa'yo? Kung akin niya, gawin natin ang DNA test at malalaman natin. Bo Xiao, binalaan kita. Huwag mong hawakan ang mga anak ko. Sila ang mga anak ko at tanging ako lang ang kanilang magulang. Hindi ba may dalawang anak ka? Makapangyarihan si Bo Xiao, maraming nilalaro. Iniiwanan ng puso saan-saan. Kaya akala niya na lahat ng bata ay sa kanya, di ba? Oh, hindi pa rin natatagpuan ang dalawang anak ko. Ano ba ang iniisip ko? Kamay. Nasaktan yan kanina nung sinagip ko ang bata. Ipatawag ko ang doktor para balutin yan. Wala naman. Hindi naman seryoso. Tandaan ko ang kabutihang ginawa mo. Yung usapan natin dati tungkol sa cooperation, magbibigay ako ng dagdag na 10% na concession. Pero kung poprotektahan mo si Xiao Yue, hindi ako maglalambot. Tapos na. Maaari ka nang umalis. Chow Ji, sa tingin ko baka nagkamali ka ng akala. Ako at si Chow Yue. Kailangan ko pang alagaan ang mga bata, kaya hindi na ako magpapahatid. Hindi natin makukuha ito ngayon. Umalis muna tayo. Pag-usapan mamaya. Tungkol kay Chow Yue, papagbayarin ko siyang nararapat na kapalit. Xiao Mu, may nararamdaman ka pa ba sa kahit saan? Masakit pa ba ang mukha mo? Mama, okay lang ako. Medyo nahihilo lang ang ulo ko. Nasaan si Xiao mo? Nasaan si ate? Ayos lang si ate. Katatapos lang niya ng operasyon. Nakahiga siya sa tabi mo. Kasalanan ng nanay, hindi dapat iniwan kayong mag-isa sa bahay. Hindi kasalanan ni Mama. Kasalanan ng mga masasamang iyon. Huwag kang mag-alala. Babayaran ni Mama ang utang para kina ikaw at Xiao Nuo. Hindi ko sila papabayaan. Papa, kakakita ko lang parang nakita ko ang Papa. Papa? Xiao Mu,
Hindi siya ang papa mo? Mali ang nakita mo. May papa ang ibang mga bata. Gusto ko rin ng papa. Hahanap si mama ng isang mapagkakatiwalaan at mamahaling papa para sa inyo. At dapat mahalin din niya si mama. Mabait ka. Matulog ka ng mahimbing? May kailangan pa si mama. Tawagin ninyo ang mga tao. Maliban sa akin, walang sino man ang pinahihintulutang pumasok sa ward na ito. Opo, 乔治。 Ang signing ceremony kasama ang Huyiyue Group. Magsisimula na. Napakahalaga ng kasunduang ito. Maapektuhan ito ang buong grupo, ang natitirang kalahati ng taon. Kailangan makuha natin. Walang puwang sa pagkakamali. Pag nakuha ko itong malaking proyekto, babalik ang loob ni Bo Xiao. Tungkol kay Xiao Ji, ang salbahing babae. Noong 6 na taon, muntik ko na siyang mapatay. Ngayon papatayin ko uli siya. Ngayon ay ang araw ng paglagda ng Xiao Group at Huyue Group. Natutuwa kami na makipagtulungan sa isang nangungunang high-tech na kumpanya tulad ng Huyue Group. Ngayon, tayo ay magbigay ng mainit na palakpakan para sa Executive President ng Huyue Group. Ikaw? Ikaw? Nagulat ka ba? Aking mabuting kapatid. Ngayon ang araw ng paglagda ko sa Huyue Group. Ayaw kong sa magandang araw na ito manakit manunggab sa'yo. Ang utang natin. Aayusin ko yan sa'yo mamaya. Tao, paalisin ninyo siya. Ang nakakatuwa, ako mismo ang pupirma ngayon. Ikaw ang presidente ng Huyue Group? Hindi maaaring. Anong hinihintay ninyo? Alisin ninyo siya. Hello sa lahat. Ako si Qiao Ji, Executive President para sa Greater China ng Huyue Group. Ang dalawang anak mo. Malamang nasa ospital pa, di ba? Maging makatwiran ka, pirmahan mo na. Lumayas ka na. Papalampasin ko sila. Bakit hindi mo pa rin makita ang realidad? Ngayon, ikaw pa ang humihingi sa akin bago kita palalampasin. Gusto mo talagang makuha ang proyekto ng Huyue, di ba? Ang company ninyo, wala na yata kayong pondo, di ba? Kung wala itong kontrata, magsasara na kayo, di ba? Huyue Group hindi, makikipagtulungan sa Qiao Group. Xiaoxi, parang naalala ko na ang dati malaking anak na babae ng pamilya, Xiao. Tinatawag din ang ganitong pangalan? Hindi ba siya namatay dahil sa sakit? Hindi iyon sigurado. Narinig ko kasi na si Xiao Yue ay anak sa labas. Para sa mana, pinatay raw nila si Xiao Ji. Qiao Group tumatanggap ng suhol at gumagawa ng peking accounting. Nariyan ang mga ebidensya. Mga reporter mag-report kayo ng maayos. Ito'y malaking balita. Huwag tumingin! Huwag tumingin! Lahat kayo, lumayas kayo! Ganyan na parusa. Masyado pang magaan. Kailangan kitang padanasin ng sakit na dinanas ng anak ko. Anong balak mo? Xiao, niligtas mo ako. Baliw itong puta. Ano? Si Mr. Bo ba ang maghihero at lilikha ng gulo? Ako ang fiancé ni Kuya Xiao. Huwag kang maglakas loob sa akin. Hindi ka papakawalan ni Xiao. Tama ba, Kuya Xiao? Sinabi ko na, sa pagitan natin walang anuman. At simula ngayon, ang kasal ko kay Qiao Yue Pisyal na kinakansela. Paano mo nagawa yan? Paano mo nagawa sa akin? Mababa ang babae. Lahat to dahil sa'yo. Mababa ang babae! Kung hindi ka bumalik, hindi ako mangyayari ang ganito kay Kuya Xiao. Hindi ko mawawala ang lahat, hindi kita papapabayaang mabuhay ng payapa.
Di mo man kayang ayusin ang sarili mo? Iniisip mo pang takutin ako? Mas mabuti pang alalahanin mo ang kinabukasan mo. Sapagkat ang paghihiganti ko kakagana pa lang. Tumalhing ka sa nararapat. Halika. May kailangan ba, CEO He? Gusto kong makita ang dalawang bata kapag pumayag ka. Sa susunod nating kasunduan, bibigyan kita ng 30% kita. Ano ba? Hindi mo ba akala yung 30% kita makakabago ng isip ko? CEO Bo, payo ko sa'yo, paalalahanan mo ng maayos ang fiancé mo kung susubukan niya ulit sumakit sa mga anak ko. Sa susunod, hindi lang niya. Mawawala ang kumpanya pa. Wala na akong kinalaman sa kanya. Nandito ako. Dahil ayaw ko mawala ang dugo ng pamilya Bo sa labas. Paano mo nasabi na ang mga anak ko ay dugo ng pamilya Bo? Dahil 6 na taon na ang nakalilipas. Nag-drug din ako at nagkaroon ng one-night stand sa isang babae. Sabihin ko na sa'yo, ang mga anak ko ay walang kinalaman sa'yo at hindi rin sila makikisama sa'yo kailanman. Kaya bitawan mo na. CEO He. Kuya, anong klase ng bagong tatay ang gusto mo? Una, dapat mabait siya sa atin at sa nanay. Pangalawa, dapat gwapo. Pangatlo, dapat mayaman. Pero mahirap hanapin. Tara, tulungan natin si Mama maghanap ng jowa. Sige, punta na. Totoo ba to? Matagal na akong single, parang 800 taon na. Kahit peke, kumita pa rin tayo. Ang batang to, ang taas ng tama niya. Alam pa niya na nagpa-opera ako ilang taon nang nakalipas. Ang contestant, 222. Mahina ang kidney. Hindi napili. Payo, kumain ng black sesame para bumawi ang lakas. Sunod! Ang contestant, 23. Mukha siyang matatag at may dating. Ibigay mo ang business card. Bukas ng hapon, pupunta ka sa cafe para makipag-meet sa mama ko. Ang pinakamaganda doon ay si mama ko. Kuya, epektibo ba to para kay mama? Totoo bang gagana? Sinuri ko na. Ito ang financial center. Kung saan naroroon ang Bow Group, lahat sila mga quality na lalaki. Talaga? Malapit na tayong magkakaroon ng tatay. Maging sobrang alerto kayong lahat. Ngayong araw nandito si Lolo Bo mismo. Kung sakali, may sino man sa inyo na tamad na makakaantala sa aking plano, lumasas kayo dito dire. Aalis lahat. Opo. Hindi anong ligaw na supling yan. Mga has ka pang magtinda rito. Alam mo ba kung saan kayo nasa? Bow Group. At kayo dyan, anong tinititigan ninyo? Lumayas kayo, hanap kayo ng ibang lugar. Ikaw ang kapal mo. Bakit ka napakawalang galang? Wala ka bang respeto sa matatanda at sa mga bata? Oo, naghahanap kami ng mapapangasawa para sa mama. Sinira mo ang malaking plano namin. Ha? Respeto sa matatanda at pag-alaga sa bata. Karapat-dapat ba kayo? Kayong dalawa kung hindi kayo aalis. Huwag kayong magtaka kung hindi ako magiging magiliw. Sino yon? May mama kami. Tungkol sa inyo, dalawa ito. Walang tatay. May lakas loob pa kayong magtinda rito? Akala niyo ba kayong dalawa anak ba kayo ni Bo Xiao? Tingnan ko kayo. Parang mula kay malaking mahirap kayo ipinanganak. 2 pulubi. Walang kahit konting asal. Lumayas kayo! Lumayas na! Sige na, huwag ninyong hadlangan ang pag-angat ko sa buhay. Huwag ninyo isipin dahil bata kami madali kaming apihin. Tingnan ninyo! Tai Chi move 2. Land away! Ha! Batang babae! Ate, ako na. Ha? Ay? Ano yan? Ay? Kayong dalawa! Lalaban kami sa inyo! Ha? Ang dami naman ng tao. Bakit kahit 2 bata hindi mahanap? Walang kwenta si Bo Xiao. Hindi niya mahanap pati sariling anak. Kailangan ko siyang tanungin ngayon kung talagang naghahanap ba siya ng seryoso. Lolo, ngayon pa lang ninyo nakita ang batang lalaki at ang batang babae. Baka hindi na ninyo sila muling makita. Sino nagsabing hindi ko sila makikilala? Kahit pa sila ilagyan ng balbas sa mukha, kilala ko pa rin sila. Saan nanggaling ang 2 batang ito? Nagustuhan ko agad.
Saan nang galing itong munting bata? Nagustuhan ko agad. Lolo, nandito na po kayo? Kayong dalawa, hindi ba sinabihan ninyong umalis? Bakit nandito pa kayo? Lolo, papaalisin ko sila ngayon din. Ha? Anong nangyayari? Ang masamang tito na to. Pinubuli niya kami. Gusto pa niyang paalisin kami. Ano? Ikaw na lalaki? Sinisiraan mo ang dalawang bata? Nakahiya? Lolo, pakinggan nyo. Ipapaliwanag ko. Ayokong marinig ang palusot mo. Ilahin ninyo siya palabas. Ha? Bow Group. Mula ngayon, hindi natatanggapin. Hindi. Lolo, wag! Lolo ba? Anak, nasaan ang nanay ninyo? Nasa trabaho ang nanay namin. Pumunta kami para maghanap ng mapapangasawa para sa nanay namin. Sakto edad na ng apo ko. Gwapo siya at mayaman. Baka gusto ninyong tingnan kung pasok ba sa kondisyon. Ahem. Lolo, umiihip ang hangin. Mas mabuting umuwi na tayo. Wag. Dahil sa pag-ubo mo? Parang luma mong sakit. Paano mo nalaman? Siyempre ang kuya ko ay estudyante ng isang pambansang PCM master. Bilang pasasalamat sa pagre-rekomenda ninyo ng apo ko sa nanay ko. Lolo, susukatin ko ang pulso ninyo. Sige. Lolo, ang sakit ninyo. Matagal na itong ginagamot. Kahit ang direktor ng City Hospital, hindi rin maayos ng tuluyan. Ito'y bata lang. Huwag na kayong mag-alala. Gawin na lang nating pampalubag sa mga bata. Lolo, nararamdaman niyo ba na madaling mapagod kamakailan, nahihilo, madulas ang paningin, at hindi na makatulog ng maayos, madaming panaginip at magaan ang tulog? Paano mo nalaman yan? Batang iyon, manghuhula ka ba? Lolo, bibigyan ko kayo ng reseta. Sundin niyo na lang ang nasa reseta. Sige, tara na. Pasok na tayo. Lolo, ito ang reseta ninyo. Pababa na ng inyong apo. May plano pa kami na hanapan ng asawa si Mommy. Tingnan nyo, andyan na siya. Lolo, bakit ninyo ako pinatawag agad? Anong kailangan ko gawin? Umupo ka na, dali. Susukatin ko ang pulso mo. Ayos, hindi lang maganda ang tindig. Mabuti rin ang kalusugan niya. Ate, pasado siya. Bukas ng umaga, 10/, magkita tayo sa cafe ha. Ang saya! Magkakaroon na tayo ng tatay. Lolo din, uuwi na kami muna. Ikaw na. Ihatid mo ang mga bata pa uwi. Dali, kunin ang gamot ayon sa reseta. Lolo, naniniwala pa ba kayo sa batang yon? Sabi kong pumunta ka. Huwag masyadong magsalita. Opo. Bo Xiao, kayo dya. Ano na ang balita tungkol sa bata? Wala. Pero ngayon, Tapos na tayo. Isang CEO ng malaking grupo. Hindi man mahanap ang sariling anak. Tinitingnan ko lang ang anak ng iba na kahiya. Mama, uwi na kami. Nandito na kami. Saan kayo pumunta? Ha? Ano ito? Ito ang pinili naming mabuti para sa iyo, isang taong para pagkikitaan mo. Bukas ng umaga, pumunta ka sa cafe. Tiyak na tutulungan niya kami na mahanap ang tatay. Opo. Ano bang nasa ulo ninyong dalawa? Ano nga bang iniisip ninyo? Busy ako sa trabaho. Saan ako magkakaroon ng oras para mag-blind date? Kung hindi ka pupunta, tatakas kami mula sa bahay. Tama. Hindi mo na kami mahanap ang mga matalino at cute naming. Kayo. Sus. Yahay! ano? Pakikipagkilala? Hindi ako pupunta. Lolo, ang iyong apo at apo na babae hindi pa natagpuan. May panahon ka pang pilitin akong magpakikipagkilala? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Pakiramdam ko, ang dalawang batang ito ay may koneksyon sa akin sa tadhana. Pumunta ka at alamin mo, hindi ka rin masaktan. Tungkol sa apo at apo na babae, ako ang mag-aalala. Pupunta ka ba? O hindi? Kung hindi ka pupunta, hindi ako kakain. Ay, Lolo, bumangon ka na. Malamig ang sahig. Ay nako. Sige, babangon na ako. Lolo, dapat kayo uminom na ng gamot. Kailangan mo talagang pumunta.
Ang lolo mong gaya ko talagang nagmamahal sa dalawang bata. Para sa kanila, kailangan mong makuha rin ang ina nila. Hindi naman kami magkakilala ng mama niya. Kung may kakayahan ka, hanapin mo na ngayon ang mga great-grandchildren ko, pati na rin ang mga babaeng apo. Mukhang maayos ang pag-aalaga mo, Miss Kiao. Pero may 2 anak ka na. Kung magpakasal man tayo, bilang kapalit, hati tayo sa lahat ng ari-arian mo. Ikaw rin ang magbabayad sa lahat ng gasto sa bahay at magbibigay ng allowance sa mga magulang ko buwan-buwan. Mukhang maayos naman. Hindi ko ipaparamdam na pangalawang kasal mo na ito, pero yung 2 batang yun, kailangan mong ipaalis. Isang bagay pa, kailangan magkaroon tayo ng tagapagmana sa pamilya ko, dapat ka magkaanak ng 2. Pagkatapos ng kasal, magre-resina ka sa trabaho para mag-alaga ka sa nanay ko sa bahay, at sa hinaharap, huwag mo na ilabas ang sarili mo sa publiko. Anong mga tuba? Bakit ikaw? May 2 ka ng anak, huwag mo nang hanapin ang anak ng iba. Hindi ba sapat ang nasa plato mo na? Lalaki ka ba talaga? Hindi naman ginto ang mga anak ko. Dapat ko pa ba silang hanapin? Mas magaling pa sa atin ng libo-libo ang mga anak ko! Kapag nahanap ko sila, lalakarin ko ang lupa para bigyan sila ng lahat! Ikaw naman, dito ka ba para magpa-matchmake? Hemp, mukhang hindi ka na demand sa market. Sige naman, sino ba namang hindi nakakita ng mali? Mag-aasawa ka ng isang malupit na babae yan ang talagang malas. Anong mali sa pagpapakita-kita? Kahit ang ama ng anak ko ay pulubi sa ilalim ng tulay, mas mabuti pa siya kaysa sa isang mayabang na tulad mo. Ikaw, Mama, bakit kayo nag-aaway ng gwapong tito? Bakit nag-aaway na? Panahon na para tayong pumasok. Ma? Xiao Patawad ha? Lolo, bakit nandito ka rin? Bakit kayo nandito? At nabangga pa ninyo ang isang tao? titingnan ko kayo. Maliit lang ang mundo natin ha. Hindi ka pa rin nawawala. Ikaw ang hindi nawawala, no? Di mo ba nakikita na sinisisi ko ang papa ng bata ko? Pasensya na. Nakalimutan ko. Hindi mo pa yata nahanap ang anak mo, no? Huwag mo nang intindihin ang problema ko. Ikaw nga, magpakita-pakilala ka buong umaga. Pero wala namang nangyari. Mas mabuting magplano ka na para sa sarili mo. Huwag kang mag-alala. Kahit lahat ng lalaki sa mundo, kahit mamatay silang lahat, hindi ako papakasal sa'yo. Tama na. Tumahimik na kayong dalawa. Isang lalaki sa isang ginang ay napakawalang galang. Kung hindi dahil mukhang malapit ka ng 30 at wala ka pang asawa, hindi na sana kita pinayagan na pumunta sa arranged meeting. Ang tagal na, hindi ka pa rin nakakahanap ng asawa sa aming angkan. Sa wakas ay nagkaroon kami ng 2 apo. Pero pagkatapos ng gulo sa engagement nyo, nawala sila. Hindi namin sila mahanap. Nakakalungkot ako bilang isang matanda. Wala akong swerte sa mga apo. Naiintindihan ko naman na nagmamadali kang hanapin ng mga bata, pero kahit gaano ka man nasasaktan, hindi mo pwedeng kanaigin ang anak ng iba. Bawat bata ay kayamanan ng kanilang mga magulang. Tara, umalis na. Si Xiao Luo at si Xiao Mo, nasa edad na dapat na may ama. Pagkatapos kong ayusin si Qiao Yue, hahanapin ko rin ang ama ng mga bata. Bakit nga ba may karapatan ng babaeng yan na magkaroon ng ganitong masunuring mga anak? Nasaan ang aking anak? Pero ang batang ito, talaga kamukha niya ang anak ko. Ako na ang uunang kikilos. Makikipag-ayos ako kay Xiao Ji para mapapayag siya na magpa-DNA kami ng anak. Xiaoji, napakabastos niyang babae. 6 na taon hindi nagkita. At ang laki na pagbabago mo. Nangahas kang humamon sa akin. Kailangan kong hanapin si Bu Xiao. Ako ang kanyang fiancé. Mukhang babae niya nang lalaban sa akin. Parang inaapi niya si Bu Xiao. Hindi ako maniniwala na hindi niya ako poprotektahan. Ipapagawa ko kay Bu Xiao na pagsasabihan at pag-iinsulin siya. Kakapasok ko lang. Narinig ko na may nagsasabing may magpaparusa sa akin. Ang laki ng yabang nila. Baka masira pa ang likod niyo sa yabang. Anong ginagawa ninyo? Huwag ninyong hawakan ang mga gamit ko. Ito ang bahay ko. Ngayon, narito ako para kunin ang villa na ito.
Ang bahay na ito na ibenta ko na. Kaya lumipat ka agad. Nagsisinungaling ka, malinaw na pag-aari ko to. Hindi lang to. Lahat ng bahay na nakapangalan sa'yo ay iniwan ng ama bago siya pumanaw bilang mana para sa akin. Bago ninyo ako paalisin, pakisuri muna ang testamento ng ama. Walang pinag-aralan. Hindi ako aalis dito. Babae rin ako ni Ama. Bakit ako ang pipilitin? Ang ginawa mo sa akin 6 na taon na ang nakalipas. Maalala ko pa ng malinaw. Ngayon, iwanan mo lang ang bahay na to. Di na kaya. Hindi ako aalis dito. Kung kaya mo, dalhin mo ako palabas. Gusto mo yon? Gusto mong ihatid palabas? Parang hinahakot. Halika, isa-isang binti. Dalhin ninyo siya palabas. Aray, Anong ginagawa niyo? Babaan ninyo ako. Babaan niyo ako. Mabilis, babaan niyo ako. Masamang babae ka, hindi mo dapat ginagawa to. Kung isang utos lang ni Kuya Busyaw, mawawala ka magpakailanman sa Jiangcheng. Ang swerte naman. Ang bahay na to, binili ng Kuya Busyaw mo. Binili niya. Nandito ang may-ari. Kausapin mo siya. Kuya Busyaw, gusto niyang kunin ang bahay ko. Pigilan mo siya. Hindi ka ba marunong makinig? Siya mismo, ang Kuya Busyaw mo. Siyang bumili ng bahay na ito. Dumating lang ako para maglinis ng basura. Paano naging sinasabing ninakaw ko ang bahay mo? Tama ang sabi niya. Talagang ako ang bumili rito. Narinig niyo ba? Manahimik ka. Ikaw yan. Ikaw, sinungaling kang babae. Anong nilagay mo kay Busyaw? Nilinlang mo ba siya? Ang bahay na ito ay akin. Hindi ako aalis. Hinangkin mo ang fiancé ko. Patayin kita ngayon. Ah, Kuya Busyaw, dinidisiplina niya ako. Bakit hindi mo ako tinulungan? Ako ang magiging fiancé mo. Miss Kyo, parang hindi tayo masyadong magkakilala. Bago ang engagement, nakita lang ba tayo ng isang beses? Nakita mo ba? Ang kuya mong si Busyaw hindi kanya tutulungan. Patayin ka. Para sa akin, napakawalang katarungan. Unti-unti ko, sisirain ang lahat na mayroon ka ngayon. Lahat ng pag-aari mo, guguhohin ko ng buo. Salamat, Busyaw. Walang anuman. Ginawa ko lahat ng ito para sa mga anak ko. Tandaan mo, bukas dali mo sila sa kumpanya. Mahal talaga ni Busyaw ang kanyang mga anak. Kung ang anak ko may ganitong mapagmahal na tatay sana. Ang tanong lang, bakit siya napakabait tumulong sa akin? Si Bo Xiao, kailan siya naging ganitong kalmado? Naglilingkod pa, nagbigay pa ng kape sa iba. Sa ugali ni Busyaw, hindi niya ibubuhos ang kape. Sa ulo nila, okay na yun naman. At nung pumasok siya, hinabahan pa niya ang upuan para kay Qiaoshi. Tungkol sa kolaborasyon na ito, Sa pagkakataong ito, ang Bo Group ay handang magbigay ng 3% na tubo. May objections ba kayo? Kung wala, ipapagawa ko na ang kontrata sa legal. magbibigay ng 3%? Kumain ba siya ng maling gamot ngayon? Sasabay kita pa uwi. Kapag sobrang pagkamaalalahanin, baka may masamang balak. Tingnan natin. Ano ba ang balak niya? Qiaoshi, ang mga bulaklak ninyo. Bulaklak? Wala akong biniling bulaklak. May punong may sanga. Ang puso'y nasisinta. Di mo alam. Ang taong ito? Bo siya o nasa ilalim ba siya ng demonyo? Nakakahiya naman. Ang pamilya Qiao ay nabangkarote. Ang kumpanya inimbestigahan. Ako pa nga ipinataboy mo. Pinalayas mula sa bahay. Ngayon, kontento ka na ba? Hindi lang kontento. Gustong gusto ko pang bumili ng cake at magpaputok para magdiwang. Aking magandang kapatid. Ito pa lang ang simula. Bakit ka parang asong itinaboy? Humahagibis at umiiyak. Madali kang masira ang loob. Anong ikinikabog mo?
Ang lahat ng meron ka ngayon, dahil lang kay Bo Xiao, siya ang tumutulong sa'yo. Ako ang magiging fiancé ni Bo Xiao, ang magiging Mrs. Bo sa hinaharap. Mas mabuti pang itigil mo na ngayon din. Ibalik mo ang mga pag-aari ko. Kung makapasok ako sa pinto ng pamilya Bo, sisiguraduhin kong hindi ka mabubuti ang buhay. Wala ka ng anuman ngayon. Parang asong itinaboy ka lang? Paano mo ba gagawin para hindi ako mabuti ang buhay? Maldita? Maldita? Papatayin kita ngayon. Kuya Bo Xiao, bakit ikaw? Dinala mo ba ako para iligtas, di ba? Dahil sa babaeng to na bangkarote ako, wala na akong tirahan. Ikaw na lang ang natira sa akin. Ako ang iyong fiancé. Hindi mo ako iiwan, di ba? Mga tao. Oh, Kuya Bo Xiao! Kuya Bo Xiao! Maldita, papatayin talaga kita! May puno sa bundok. May sanga. Mahal ko ang binata, pero di niya alam. Bo Xiao, hindi ba nagugustuhan mo na ako? sobra kang nag-iisip. Dumating ako para pag-usapan ang tungkol sa DNA test. Matanda na ang lolo ko. Gusto niyang mahanap ang kanyang apo-sapo. Gusto ko ring malaman kaagad kung sila ba talaga ang mga anak ko. Sige. Dahil sa pagbibigay ng 30% na kita, bukas pagkatapos ng celebration, aanyayahan kitang pumunta sa bahay ko para tingnan kung ano ang nangyari. Posible bang sina Xiao Mo at Xiao Nuongga ang mga anak ni Bo Xiao? Kinombo, ang proyektong ito ano po ang pangalan? Gaano kalaki ang proyekto na to? Tuwing nakikita ko ang dalawang batang yun, parang may gusto akong lapitan. Gusto ko silang yakapin. Mr. Bo, nakikinig po ba kayo? Sige, ituloy mo. Kung hindi dahil sa si Xiaoji na yan, hindi ako iiwanan ni Bo Xiao. Kung nasaan ako ngayon, siyang may kasalanan. Babayaran ko yan, siguradong babayaran. Buti na lang magpakababa pa rin ako bilang di pa opisyal na fiancé niya. Kaya may pag-asa pa. Kapag kami na niya nagdalang tao na kami, hindi niya ako iaabandona. Ma, Sir, ang inumin ninyo. Ah, Huh? ha? Ah, Huh? ah. Kuya Bo Xiao, Xiaoyu, bakit andito ka? Siyempre, Nika, hinihintay ka naman. Kuya Bo Xiao. Ah. Ah. Alam kong sobrang sakit mo ngayon. Ako ang iyong fiancé. Gawin mo sa akin ang gusto mong gawin. Lumayo ka!
Bo Xiao, parang wala ka ng bait. Isang babaeng handa na, ngunit ayaw mo sa harap-harapin mo. Ngayon, gagawin ko nang tapos na ang lahat. Ah? Xiaoji, inakalang aabutin mo ako ng kamay mo? Akala ko bakit di makita ang tao ng partner natin. Eh, ikaw pala ang kumuha sa kanya. Bakit ka nagsasalita ng ganun? Ako at si Mr. Bo, may mutual na damdamin kami. May mutual na damdamin ha? Kailangang maglagay pa ng gamot para dyan? Sa totoo lang, dati kang Miss Chiao. Kaya naman ang ginawa mo lahat yan ay hindi karapat-dapat ipakita mga maruruming gawain. Xiaoji, ginagawang panlalait mo ako? 6 na taon na ang nakalipas para mag-asawa kay Bo Xiao. Sinunog mo at pinatay mo ako. Ngayon ang gusto mo, nasa harap mo na. Pero hindi mo makuha at wala ka ng ani. Nakakagaan ng loob, di ba? Xiaoji, ikaw na walang hiya. Hindi pa sapat masyadong magaan pa ang parusa ko sa'yo. Bo Xiao. Kung ayaw mo, pwede mo kong itulak. Xiaoji. Unang utos, susulatan kita ng tula. Ah, Xiaoji, meh. Ah, Nasiyahan ako sa serbisyo kagabi. Ito ang tip mo. Huwag mo nang ibalik. Xiaoji. ang taong to nakakabahala kahit wala siyang asawa. Ayos lang. Kahit anak, wala rin. Ano pa bang silbi ko sa'yo kung ganyan? Mukhang si Lolo Bo na ang kailangan kong kumilos. Hay, nakita niyo ba ang dalawang batang yan? Hey, binata, itong gamit ko. Sino ba nagsabing magtsancho ka rito? Lumayas! Hindi ako nagbibili ng basura. Tingnan mo ang suot mo. Mukhang dukha ka. Ano pa bang hindi basura kung hindi yan? Gusto mo ba? Ulitin mo mong tumahol na parang aso para sa'yo? Ako, hinahanap ko ang aking apo. Ngayong gabi, gagawa tayo ng maraming masarap para kay Mama. Para mapatawad na tayo ni Mama. Tingnan mo, may nananakot sa lolo. Tara, tutulungan natin siya. Lolo, tigilan mo. Dapat lang. Anong mga batang yan? Wala kayo rito. Layas kayo! Kuya, unang galaw ng Tai Chi. Hisandan niyo. Ang sakit. Ang galing naman. Takbo! Alam niyo na ba ang lakas namin? Lolo, ayos ka lang po. Kuya, parang nasaktan siya. Tingnan mo naman siya. Anak ko! Lolo Bo, sa wakas nahanap namin kayo. May Diyos pala. May Diyos talaga. Lolo, kayo pala. Uminom ka ng gamot na binigay ko dati. Ayos na ba? Gamot? Oh, ikaw yung noong nakaraan? Yung batang may pekeng balbas? Hoy, hindi biro to. Nung binigay mo ang gamot noong una, nung ininom ko, pakiramdam ko na bata ng 10 taon at mas maayos ang tulog ko. Siyempre naman. Lolo, matagal-tagal na yan nakaramdaman. Kung gusto mong mawala ng tuluyan, hindi lang pag-inom ng Chinese medicine, kailangan mo ring magpalakas at mag-ehersisyo. Oo nga, oo nga. Halika, umuwi ka na kasama ko. Kayo ba ayos lang? Wag! Tinulungan kita gumaling. Ngayon, gagawin mong dukutin kami. Ate, tumawag ka na sa pulis. May human trafficker tayo. Hoy, hoy, hoy. Hindi ako human trafficker. Ako ang lolo ninyo. Nakilala ninyo ako sa engagement noon. Engagement? Huh? Ikaw yung malaking masamang tao? Huh?
Tumulong ka sa babaeng nasa labas na nang-aapi sa nanay namin. Siyang masamang tao. Ikaw, masamang tao? Hindi ka ang lolo ko. Kuya, umalis na tayo. Teka. Nagkakamali kayo. Tatawag na ako ngayon. Papapuntahin ko ang tatay mo. Siyang! Dali, halika! Natagpuan ko na ang 2 batang ito. Wow! Ang dami palang baril! Wow, ang dami naman ng mga manika. Kung ganun, ngayon na natagpuan, mga apo nating lalaki at babae, bakit hindi na lang natin silang dalhin sa lumang bahay? Kung ibibigay, dapat pinakamaganda para sa kanila. Ano ba itong paglalabas dito ngayon? Lolo? Ang paghahanap ng pamilya nating boss sa mga bata, umabot na sa buong Jiangcheng. Kung malaman ito ng mga kaaway, at malaman nila kung nasaan ang 2 bata, baka mapahamak sila. Mas mabuti siguro na manatili muna sila rito. Huwag munang ipakita ang kanilang pagkakakilanlan. Sige na. Ikaw nga ang marami ng alam. Tingnan mo naman, ang cute nga nila. Huh? Pumasok ka na ba sa loob at naghugas ng kamay? Maraming mikrobyo ngayon sa labas. Baka mahawa mo sila. Ano ang gagawin natin kung magkasakit sila? Lolo, ayaw mo ba sa akin? Hindi naman. Nag-aalala lang ako sa kalinisan. Sige. Lolo, may kailangan sa kumpanya. Babalik muna ako para ayusin yon. Tandaan mo ang sinabi ko kanina. Alam ko na. Tama na, Lolo. Nauna ko na pong nasabi sa inyo, mahina pa ang katawan ninyo ngayon. Kailangan ninyong palakasin ito. Sige. Ito ang pinakakaya ko. Hayaan ninyo sa akin. Sige. Xiao mo. Inay ay tapos na sa trabaho. Nasaan na kayo? Dadalhin ko kayo. Mama, kasama ko si Kuya. Ipapadala ko ang address sa iyo. Aba, Lolo, darating na agad si Mama para sunduin kami. Kaya hindi muna namin kayo maaabala. Sige nga, Lolo. Maglaro na tayo ulit sa susunod, ha? Opo, paalam, tara na. Ginoo, nakipag-ayos na po kami kay Miss Kiao. Tuwing Lunes, Miyerkules, at Biyernes maaari ninyong makita ang batang Ginoo at batang Binibini. Ayos. Napakabuti. Bakit kaya pamilyar sa akin ang kanyang likuran? Lolo, ano po ang tinitingnan ninyo? Iyo, gago ka naman. Palagi ka lang abala. Abala. Kailangang mas maaga kang dumating para makita mo pa sila. Kilalanin mo naman ang nanay ng mga bata. Bakit pa ako makikipagkita sa kanya? Ngayon, ay opisyal ng kinilala ng pamilya. Ang mga bata, paano mo naman mapapayagan na iiwan mo pa ang kanilang ina? Maghanap ng magandang araw para pakasalan mo na agad ang kanilang ina. Lolo, ang pagpapakasalay, hindi biro. Biro? Noong ikaw at ang nanay ng mga bata ay nagkaroon na ng relasyon, hindi mo ba iniisip kung seryoso ito o hindi? Sa akin, desisyon na yan. Hindi ko kayang paghiwalayan pa ang aking mga apo at mga apo ko. Pasok na yan! Xiao Mu, Opo, nanay. tatanungin ko kayo. Yung tinawag ninyo sa telepono kanina, sino ba talaga ang lolobo na yan? Bakit nga pala, nang kumuha ko sa inyo kanina, hindi ko siya nakita. Siya yung lolo na inis ka kanina sa kasal. Pero sa tingin ko, mabait siya kasi kahapon ay naglaro pa siya kasama namin. Umupo pa siya sa sahig. Naglaro siya ng bahay-bahayan sa amin. Hinahawakan pa ang ulo namin. Sobrang bait niya sa amin. Yung lolo sa kasal? Ba't kaya sinasabi ni na Xiao Mu at Xiao Nuo na siya ang lolo ni Bo Xiao? Lolo po ba yun? Hindi pa sila sumuko. Ngunit nang puntahan ko sila kanina, ang bahay kasi, simple lang eh. Bilang lolo Bo, hindi siya dapat nakatira dun. Bukod pa roon, sabi ng lahat, ang lolo Bo ang may hawak sa pamilyang Bo. Kilala siyang mahigpit, matindi ang pamamaraan, hindi pala biro. Paano niya magagawang makipaglaro kay Xiao Mu at Xiao Nuo sa sahig ng bahay? Baka iniisip ko lang ng sobra. Mama, pwede ba kita-kits tayo sa lolo mamaya?
Mahal niya ang katawan niya daw. Sinabi pa namin na dadalhin namin siya para mag-ehersisyo, para maging malakas. Kung gusto ninyo, sige, puntahan ninyo siya. Ayos! Matulog na kayo, ha? Opo. Sa anong bata? Kinuha ng kanyang nanay ang bata. Kasalanan mo. Ang mga apo ko, sa wakas, ay nahanap ko na. Tapos pinatira mo pa sila sa ganyang bahay? Ang mga anak ng Bo family, dapat alagaan ng parang kayamanan. Pansamantalang solusyon lang ito, Lolo. Tiis lang po muna. Hindi na ako titiis. Wala ka namang asawa. Mas mabuting ipakasal mo na sa nanay nila. Para maging opisyal at malaya ko silang maapaka. Ang amoy ni Chowzi ay eksaktong kapareho sa babaeng nakatulog ko noon. Hindi. Kailangan kong malaman ang totoo. Isipin ko muna ito. Matanda na ako. Baka di ko naabutin ng maraming taon pa. Sa mga natitirang panahon, gusto ko lang mag-enjoy sa saya ng pamilya. Makulit na bata. May iba ka na bang babae maliban sa ina ng mga bata? Sabi ko nga, meron ka na bang iba? Wala. Wala? Kung ganon, pakasalan mo siya. Kung hindi, itatapon kita sa Bo family. Lolo, saan pa kayo pupunta? Matutulog na ako. Gising na, Xiao Nuo. Nasa bahay tayo. Mainit ka. Nuo, saan ka masakit? Sabihin mo sa nanay. Maraming maliliit na bituin sa ulo ko. Mainit. Xiao Mu, kunin mo ang first aid kit. Oo, sige. Gusto ko si Mama. Mama, sasamahan mo ba ako? Pero may napakahalagang gawain si Mama bukas. Kapag tapos na si Mama bukas, babalik siya para samahan kayo, okay? Gusto ko si Mama. Hindi ba ako mahal ni Mama? Mama, pwede ba kaming sumama sa'yo sa opisina? Pangako, aalagaan ko ang kapatid. Mama, makikinig ako. Sige. Chowzi, nahanap ko na ang bata. Bo Xiao, may sakit ang anak ko. Bukas ang signing. Maaaring kailanganin ko dalhin ang mga bata. Sige, dalhin ninyo sila sa opisina ko. Kuya Xiao, sino ka? Huh? Sino ka ba? Ito ang opisina ng CEO. Hindi ito lugar na pwedeng pasukin mo. Ako si Chao Shi ng Huyue Group. Nandito ako para pag-usapan ng pakikipagtulungan. May masama ang pakiramdam ng anak ko. Pakihiga muna sila rito para magpahinga. Wala akong pakialam kung anong grupo ka. Ito ang opisina ni Bo Xiao. Hindi ka pa pinahihintulutan dito mag-decide. Sumang-ayon na si He Xiao. Si Kuya Bo Xiao, talagang ayaw niya ng mga babae. Bawal silang pumasok sa opisina niya. Eh ngayon may exception pa. Haba, gets ko na. Sadyang dinala mo ang dalawang bata para lumapit kay Bo Xiao at kasabay kumapit sa posisyon, ano? Ganoon ka isang babae na may madilim na hangarin, marami na akong nakitang ganyan. Sasabihin ko lang sa'yo, huwag kang maglaro ng utak sa harap ko. Huwag mong isipin na napakapangit niya ang tao. Wala akong kahit anong interes kay inyong Kuya Bo Xiao. Wala akong kahit kaunting gusto sa kanya. May anak na ako. Ano bang hahanapin ko pang posisyon? Mas mabuti pa umalis ka na. O wag mo akong sisihin kung hindi ako maglalaho ng magalang. Chowji, paano yung hindi magalang na iyon? Ito ay kumpanya, hindi childcare center. Dalhin mo na ang mga bata at umalis ka na. May sakit ang anak ko. Kailangan ko siyang pahingahin dito. Ilalagay ko siya sa isang bakanteng rest area. Hindi niya istorbohin ng sino man. Mananatili lang siya sa waiting room. Ang ganda naman ang sinabi mo. Pero sino ang nakakaalam ng totoong intensyon mo? Sinasabi ko sa'yo, ako ang malapit kay Bo Xiao. Kababata kami. Kung aakawin mo siya, sisiguraduhin niyang parurusahan ka ng todo. At ang proyekto ninyo mawawala rin. Kapatid, ang taong ito, parang halimaw sa telebisyon. May pulang-pulang labi at mukhang mabagsik. Kapatid, lumayo ka sa kanya, baka kainin ka niya.
Baka lumala pa ang sakit mo. Bata ka, anong sinasabi mo? Sinong sinasabing halimaw? Maniwala ka o hindi, sisirain ko ang bibig mo. Ngayon lalo kang ganoon ang hitsura. Parang halimaw na kumakain ng tao. Pinalaan kita. Kung maglakas loob kang galawin ng anak ko, huwag mong sisisihin kung hindi ako magpapakumbaba. Ito ay opisina, hindi lugar para magwala ka. Dalhin ninyo agad ang mga bata at umalis. Kung hindi, huwag niyong asahan ng deal. Mga anak, hintay kayo rito kay Mama. Babalik agad si Mama. Huwag kayong mag-alala. Nag-usap na si Mama kay Tito. Walang sasaktan sa inyo. Ha? Anong kunwaring mapagmahal na ina yan? Sasabihin ko sa'yo, ako ang kapatid ni Bo Xiao, ang pinakamalapit sa kanya. Ako ang narito, hindi kayo makakapasok sa opisina ngayon. Siya, Xiaoteng, imbes na dito ka pa, magbiro-biro ka pa. Mas mabuti pang mag-alala ka sa sarili mo. Kung totoong iniintindi ka ni Xiao, hindi ka niya palalabasin ng ganito para mag-init pa dito at guluhin siya. Ikaw pa ang mag-aantala ng kanyang deal? Anong Huiyue Group? Anong walang kwentang grupo na yan? Hindi ko pa naririnig yan kailanman. Si Xiao Shang, CEO ng Bo Group. Hindi siya mawawala dahil sa iyong kagaguhan. Mas mabuti pang wag mong isipin na sobra kang espesyal. Wala nang pansin dyan, kayo lang muna ang pumasok. Mama, sandali na lang. Sasama ako sa inyo mamaya. Oo. Bilisan ninyong dalawa, layo na kayo rito. Aking bag. Kuya, ituturo ko sa'yo kung paano parusahan itong masamang babae na to. Parusahan mo ako? Akala mo dahil naka-horse stance ka na parang nasa cartoon ka na at marunong mag-martial arts? Talaga? Xiao Nuo, bahagya lang, ha? Ang tayang to hindi basta-basta masaktan. Dinidiskrimina mo ang kuya ko at dinidiskrimina mo rin ang mama ko. Ngayon makikita mo kung anong kulay ang ibibigay ko sa'yo. Ang galing ng kapatid ko. Ikaw, maliit na sira ulo. Kung inabot mo siya, tingnan mo kung paano kita susugpuin ngayon. Ang kapatid ko ay tagapamana ng Tai Chi. Panalo pa ng unang pwesto sa buong mundo sa Tai Chi. Katulad mo, kaya niyang talunin ang 10 mong katulad ng mag-isa. Siya, Xiaoteng, kung magtutuloy ka pa ng isang hakbang, huwag mo sabihin hindi ako naging marahas. Di maging maikli? Paano mo nga ibig sabihin hindi maging maiksi? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang matagal ng kaibigan ni Xiao. Lumaki kami magkasama. Nag-aral at nagtrabaho sa ibang bansa. Ako ang panganay na babae ng pamilya Xiao. Ganoon ang pag-aaral sa inyo ng mga bastos na babae? Kailangan ba isipin ang kahihinatnan? Hindi ako interesado kung sino ka. Kahit ang Diyos pa ang dumating. Hindi mo papahintulutan na saktan ang anak ko. Ngayon ipapakita ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng respeto. Xiao, nandyan ka na rin. Sakalang puti, dumarating ka rin. Baliw ang babaeng ito. Hindi lang niya ako sinaktan. Pinaalalayan pa niya ang anak niya na saktan ako. Oo nga, kuya. Anong nangyari dito? Bakit parang ang tunog ay parang kay Papa? Bakit ka naman nagkakaroon ulit ng lagnat? Dali, talhin mo ang kapatid mo para magpahinga. Kapatid, dali na! Ang likurang yun. Bakit parang anak ko ang hugis niya? Kuya, si Yu? Pag uwi ko lang ng bansa, dumalaw agad ako sa'yo. Tapos ako'y nabunggo ng babaeng yan. Inaabusuhan pa niya ako. Kailangan mo siya parusahan ng mabuti. Tama na, Xia Xiaoting! Dito sa opisina, mag-ingat ka sa pagsasalita at kilos mo. Huwag kang basta-basta tumutuklaw na hindi man lang alam ang buong kwento. Kuya Xiao, paano mo nagawa na ganyan ang sabihin tungkol sa akin? Ginawa ko to para sa'yo. Mr. Bo, pumunta ako para pag-usapan ng kooperasyon. Hindi ko inasahan na mag-aakibat ito ng ganyang gulo. May sakit ang anak ko ngayon. Ang gusto ko lang naman ay siya ay makapagpahinga ng maayos sa lounge. Pero hinadlangan at pinahiya siya ng iyong mabait na kapatid. Pinagsaluhan niya siya at sinamantala hanggang sa napahiya kami. Kuya Xiao, ako ang tunay mong kababata. Paano mo nagawa na sinabihan mo siya? Lahat ng ito ay dahil sa babaeng ito. Xia Xiaoting! Tila nga nakita lang tayo nung bata pa tayo. Sandali lang. Kapag uwi mo, pumunta ka sa ibang bansa. Bakit ka pa magpapanggap na may malapit na relasyon dito? Kuya Xiao, ginawa ko lahat para sa'yo. Pinakawalan ko na ang magandang pagkakataon sa ibang bansa. Gusto ko lang bumalik para samahan ka. Mr. He, kakalabas lang ng isang Xiaoyue. Ngayon may lumitaw na childhood friend naman. Talagang swerte ka, Mr. He. Oh,
Huwag kang aalis. Dahil sa'yo, hindi na kinakausap ako ni Boss Xiao. Miss siya, magpakapal ka ng mukha. Naghahandog lang kami ng business deal ni Mr. Bo. Kung magpapatuloy kang ganyan magulo, huwag mong sisihin kung hindi na ako magpapatumpik-tumpik. Naiintindihan ko na, ang dalawang batang ito ay ang mga ipinanganak mong anak sa labas. Gagamitin mo ang mga bata para itali si Boss Xiao sa'yo, hindi ba? Siya shouting, kung magpapatuloy kang mang-iimbento ng ganyang kasinungalingan, hihingan kita ng demanda sa paninirang puri. Sobra na! Siya shouting! Tingnan mo ang sarili mo ngayon, ano? May dating sosyal na anak, na babae ka pa ba? Sumisigaw ka sa loob ng opisina. Hinahagupit pa ang business partner namin. Sobrang naiinis ako sa'yo. Boss Xiao, Lumabas ka! Kung hindi ka lalabas, tatawagan ko na ang security! Joshi talaga. Babae ring matapang. Ito ang unang beses na nakakita ako ng babae na nagpapakita ng mukha sa harap ni Mr. Bo. Hoy, sa tingin ninyo si Mr. Bo ba ang natutuwa lang? Hindi ko pa siya nakita dati na ganito. Mukhang nagpapakababa. Masayang pakikipagtulungan. Kiaozi, ano ba talaga? Bakit ka umiirita? Hindi ako mag-aaway kay Bo Xiao. Di ko alam kung ilang babae pa ang magpupunit sa akin. Kiaozi, maghihintay muna ako sa labas. Xiaozi, sinasabi ko na. Nakita ko lang siya minsan. Sila ang naglagay ng mga larawan. Ang charm ni Bo Xiao talaga malakas. Nagsiselos ka? Sino raw nagsiselos? Xiaozi. Kahit na na-drug ako, gising pa ang isip ko. Nararamdaman ko, gusto mo rin ako, di ba? Hindi ka pwedeng magsabi. Ano? Kayong dalawa? Ha? Bo Xiao, ang kalitong mo. Kayo na'y magkarelasyon. Ano na ngayon sa apo? Nahirap kong naibalik. Hindi mo ba pakakasalan ng nanay ng bata? Lolo, tungkol sa kasal may plano na ako. Bo Xiao, ang ina ng bata nag-alaga sa bata ng 7 taon. Hindi ba ito karapat-dapat? Para bigyan mo siya ng katayuan? Binibini? Nakita na namin kayo dati. Noon ikaw ang nagsabing hindi mo gusto si Bo Xiao. Ano ngayon ang nangyari? Dahil ang anak ni Bo Xiao ay kinilala na ng pamilya. Ang kanilang ina hindi na pwedeng walang pangalan o papel. Mas mabuti nang wag na akong makialam. Lolo Bo, ako at si Bo Xiao ay hindi pa umaabot sa ganoong punto. Ayos. Kaya ngayong araw, dumarating ako para sabihin sa'yo, sa loob ng 1 buwan, magtatakda ako ng engagement. Para pakasalan mo ang nanay ng mga bata, kung magkakaroon ka pang pagtutol, layasan ka ng Bo family! Xiaozi. Ginoong He, magpakamatino ka. Xiaozi. Wala akong nararamdaman para sa babaeng yun. Wala talaga. Hinihinala ko nga. Hindi ko maalala kung ano ang hitsura niya. Hindi mo nga alam kung anong itsura niya pero agad mo na siyang dinaanan? Si Ginoong He ba ay gutom na hindi pumipili o talagang isang salbahis? Sa pagitan natin, talagang kailangan ba ito? Magkakilala ba tayo? Si Bo Xiao ay ama na. Mas mabuti sigurong panindigan niya ang dangal. Alam ko na. Ikaw, na hindi pwedeng ipakita sa harap ng iba, hindi ka papasa kay Lolo Bo. Pisk! Baliw ka! Kailangan ninyong hanapin. Para sa akin ang babaeng yon. Sa Yelan Hotel 7 taon na ang nakalipas. Xiaoji, ang babaeng nandoon nung gabing iyon, siya ba talaga yon? Si Kuya Bo siya ang naghahanap pala ng isang babae.
Chowzhi. Kiaoxia. Huh? Pakipirma. Pirma pala? Kung wala namang kailangan, umuwi ka na ng maaga. Magpakatino ka. Sumakay ka. Ihahatid kita pa uwi. Si Mr. He ay may asawa na. Hindi kami dapat mag-isa. Ang sinasabi mo ay ang ina ng anak ko. Ngayon, hindi ko na alam kung sino siya. Pero magkakaroon naman kayo ng engagement. Ang pinakamagandang regalo ng lalaki ay ang pananatiling malinis ang sarili. Sana si Bo Xiao wag siyang magtabi ng dalawang babae. Naku, bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Ang bango ng rosas kakakilala. Mukhang malamang na siya yun. Siya ang babae ngayon. 6 na taon na ang nakalipas. Xiaoji, nasaan ka nung 6 na taon na ang nakalipas? Xiaoji, ba't ba napakasama ng pakiramdam ko sa'yo? Baka kumain ka ng babaho? Gusto mo ba ipasuri kita sa ospital? Hindi na. Ako na ang pupunta sa ospital. Bo Xiao, umuwi ka na ng maaga at samahan mo ang bata. At saka, dapat tayong magpanatili ng distansya. Nais ko sa'yo, Bo Xiao, maligayang engagement sa 1 buwan. Isang pagbubuntis, maraming baby. Ano? Kambal ba? Oo, isang pagbubuntis. Maraming baby. Napakaliit ng tsansa nito. Kung malalaman ng tatay ng bata, Tiyak na matutuwa siya. Ang tatay ng bata ay tatay na ng ibang babae. Dapat ko bang sabihin ito kay Bo Xiao? Siya ang tatay ng bata. At dapat siyang managot. Mahahalagang balita. Ang CEO ng Bo Group, Bo Xiao, magpapakasal dahil sa pagbubuntis sa loob ng 1 buwan sa Dijin Hotel. Gaganapin ang engagement ceremony. Bo Xiao, halos mag-engagement na. Pupunta ako ngayon para kilalanin ang pamilya. Gusto mo bang hayaang ang anak kung maging hindi lehitimong anak? Lolo, hindi ko pa naman tinatanggap ang engagement. Bakit mo naman ipinakalat ang balita? Haha, kung hindi ko ipinakalat, ano mangyayari sa araw ng engagement? Paano kung tumakbo ka na lang noon? Ngayon, buong bayan na ang nakakakilala na engaged ka na? Kung 1 buwan mula ngayon, wala ka pa rin, saan ko ilalagay ang mukha ko? Pero may gusto na kasi ako. Yung nakayakap sa'yo sa opisina, siya bang yun? Si Xiao, kilala mo ba siya? Bakit siya nakikipag-usap sa'yo? Dahil ba sa pera ng pamilya natin? O dahil sa'yo talaga? Siya ang presidente ng Hui Yue Group. Hindi siya nagkukulang sa pera. Kaya malamang na interesado siya sa resources ng Bo family. Alam niyang may anak ka pa, pero nagpipilit pa rin siya. Para sa akin, babae siya mapanlin lang, hindi siya mapaghahambing sa ina ng anak mo. Sino ang naninirang puri sa akin? Lolo, pwede bang huwag kang agad gumawa ng hatol? Hindi mo pa naman siya kilala. Kilala mo na? Ano pa kaya mangyayari? Papakasalan mo ba siya? At dadalhin dito sa bahay? At gawing nanay ng mga apo akong lalaki? At mga apo akong babae? Sundin mo lang ang sinabi ko. Sa loob ng 1 buwan, magpa-engagement ka sa nanay ng mga bata at bigyan mo sila ng kumpletong pamilya. Pero ang nanay ng mga bata, hindi ko pa rin nahahanap. Kaya bilisan mo ang paghahanap. Lolo, Bo Xiao. Oh, si Xiao din pala? Bago ka lang pala bumalik mula sa ibang bansa. Opo, bago ko lang bumalik sa ibang bansa at agad na binisita kayo. May nagalianan ba kayo ni Bo Xiao? Ito na ang kalokohan ng batang to. Ayaw ko pang sabihin. Panginoong Po, ang video mula sa Yelan Hotel. Nahanap ko na at na-extract ko na. Ang babae mula 6 na taon nakalagpas. Natagpuan na namin. Ano? Siya, Xiaoting! Talagang si Xiaoting nga. Bo Xiao, sa pagkain di na ito maitatago, ay ipagsasabi ko na sa'yo. Ang katotohanan, ako pala ang babaeng yun 6 na taon na ang nakalipas. Paano yun mangyari? Nasa ibang bansa ka naman o 6 na taon na ang nakalipas? Kasi pagkatapos na tayo magkaroon ng relasyon, di ko alam kung paano haharapin ka at mahigpit ang pamilya ko nang malaman ng mga magulang ko na galit at iniyakan nila ako. Hindi ko na kaya ang lahat mag-isa. Kaya takot ako at umalis sa ibang bansa. Pero swerte na lang, bumalik ako. Kung hindi,
Hindi ko malalaman na hinahanap ni Kuya Bo siya o palagi ako. Shout yan. Sa loob ng 6 na taon, mag-isa kang nagpalaki ng mga bata. Hindi ba lumapit ang mga magulang mo sa'yo? Yung babaeng yan ay nagkaanak na pala. Pero dahil nagsalita na ako ng ganito, kailangan kong ituloy ang pagbobobo ko. Opo, ang mga bata ay regalo na ibinigay sa akin ni Kuya Bo Xiao. Kahit gaano pa ako kahirapan, pipilitin kong palakihin sila. Nagpalaki ka ng 2 bata na mag-isa, kahit kailangan mong magtiis ng hirap at hindi mo man lang sinabi sa amin. Pero okay na ngayon. Nakilala na ang mga bata sa pamilya, natapos na ang hirap mo at nakita mo na ang liwanag. Mag-engagement ka kay Bo Xiao sa susunod na buwan. Yusha, ako. Anong ako? Magka-childhood ka naman ni Xiaoting. Siya pa ang ina ng mga bata. Ang babagay lang na magpakasal kayo. Desidido na ako sa desisyong ito. Bukas, kukunin ko ang mga bata, magtitipon-tipon ng pamilya natin ng maayos. Sa itsura ko ngayon, pagkikita ko sa apo kong lalaki at apo kong babae, pwede nang ituring na formal? Sobra namang formal. Parang sasali sa isang salyo-salyo. Mamamangha sila mamaya. Gabi na ito ay isang family dinner. Kaya kailangan pumunta sa kindergarten kunwaring kukunin ng mga bata para linlangin si Lolo. Saan mo nakita na kambal ang mga ito? Ate, mag-overtime ang mama ko ngayon, kaya hindi niya kami makukuha. Magproprotekta si kuya at pauwiin kita. Sige! Tara na. Walang kukuha sa 2 batang ito, swak na swak. Hoy, mga bata, may ipapaplanong usapan sa inyo. Bakit kayo naman? Masamang tita, anong balak mo na naman? Sinusunod mo kami pa uwi, kitang-kita namang may hindi mabuting intensyon. Ang swerte naman, nagkita pa tayo. Xiaoting, ikaw ba ang sumundo sa mga bata ngayon? Oo, ang anak ko. Hindi pa siya nakakarating. Lolo, Ay, apo ko. Ngayong gabi sama kayo ng mama ninyo sa bahay ni Lolo, okay ba? Andyan din ang tatay ninyo. Magkakaroon na tayo ng buong pamilya na magkakasama. Ha? Ha? mama, Mama, Sasama kayo ng mama ninyo. Maraming masasarap na putahe ang inihanda sa bahay. mukhang sinabi ni Lolo na tinawag niyang masamang babae ang mama namin. Gawin ninyong ina namin. Maldita, gusto kong makita. Ano talaga ang balak niya? Sige, umuwi na tayo. Oo, naghihintay pa si tatay sa bahay. Tara na, Xiaoting. Ihatid mo na ang mga bata sa kotse. Aalis na kami, aalis na. Halika, sakay na. Hoy, umupo kayo ng maayos. Babalik na tayo sa bahay. Mga duwende, hindi ba kayo may ina? Bakit pa bumabalik sa akin? Nagpapanggap lang akong kulang kayo sa suporta. Gusto ko lang kumita ng pera. Kung malaki ang bayad mo, siguradong susunod kami. Tagapaglago ng pera ka pala? Sige, tatapusin ko muna ito. Pagkatapos naman kung kailangan, maghahanap kami ng human trafficker at kukunin sila. Tapos tatakpan na lang namin ang lahat. Tatay? Bakit niya dinala pabalik ang mga bata? Mukhang ang babaeng nawawala 6 na taon na ang nakakaraan ay hindi si Xiaozi. Xiao mo? Xiao no? Ito ang paborito ninyong pagkain? Kain kayo ng marami. Lolo mo na ang kakain. Ay, ang bait ng apo ko. Ano ba ang nangyayari sa'yo, bata? Bakit kapag kumukuha ko, dinadala mo agad iyon? Hindi naman. Gusto ko lang siyang pakainin kay Lolo. Ay, ang bait ni Xiao mo. Xiaoting, ang mga bata naman, mabuti ang intensyon. Bakit ka naman magagalit sa kanila? Seryoso, wala ka talagang pasensya sa mga bata. Wala naman ako. Xiaoting, kailangan mo ba talagang ipangabala ang isang bata? Ayaw ko nang kumain mag-isa. Baka inin mo na lang ako. Sige. Hoy! Ha? Nakakainis kang bata. Bakit parang sinasadya nila? Nagambalain si Xiaoting. Ang apo kong lalaki at apo kong babae mabubuting bata naman. Bakit naman nila aaluhin ng sariling ina? O ako lang ang nag-overthink? Xiaoting, totoong ikaw ang nanay nila? Bakit ka naman nawawalan ng pasensya ng ganito? Tama ngayon ako na ang nanay nila. Huwag nating hayaang mahinuha ni Lolo ang anumang kakaiba. Lolo, sinaktan ko lang sila ng konti para takutin? Itong bata ipinagbuntis ko ng 10 buwan. Paano ko naman sasaktan ng sarili kong mga anak? Tingnan mo,
Natakot pa ang apo kong babae. Xia Xiaoting, Xiao Mu, at Xiao Nuo, sila pa rin ang mga tunay kong anak. At ikaw, paano mo nagawa sa harap ko pasaktan ang aking mga anak? Hindi na nakakagulat na hindi sila malapit sa'yo. Kuya Boshao, kahit silang mga anak mong tunay, pero ako rin ang magiging misis mo. Kung hindi para bigyan ng mga batang isang buong pamilya, ako si Bo Xiao, hindi ko talaga gustong magpakasal. Ikaw, Mukhang nilinlang si Papa kaya niya pakakasalan ng babaeng ito. Talagang naiiwan siya sa dilim. Ihahayag ko ang tunay na pagkakakilanlan ng babaeng ito. Lolo Bo, sa totoo lang ang babaeng ito ay hindi talaga sino ang ipinapakita niya. Kuya, kumakain na ako. Samahan mo akong maglaro, ha? akala mo hahabulin niya ako? Mga ulol, nagbibiro kayo sa akin? Papahirapan ko kayo. Ate, ang babaeng iyon nagpapanggap na mama at papakasalan si Papa. Bakit mo hindi ako pinayagang isiwalat siya? Hindi mo ba narinig si Papa? Sabi ni Papa, kung hindi dahil sa atin, hindi niya gugustuhin magpakasal. Kung hindi gusto ni Papa si Mama, hindi magiging masaya ang pamilya natin. Sige, tutulungan natin sila. Maymay, ayos na ba ang plano mo dyan? Hintayin natin si Papa matapos ang trabaho. Susunod-sunodin ko siya at gigipit ko siya para pumunta sa kumpanya ni Mama. Handa na ba ang mga tao mo? Lahat handa na. Lumabas na ang nanay, gawin ayon sa plano. Hinto! Sinasakupan ko ang buong lugar na to. Kung gusto mo magtinda dito, kailangan magbayad ka muna ng proteksyon. Ang dami naman ng tao dito sa paligid. Bakit ako lang ang kukunan nyo ng proteksyon? Naku, kumuha ng protection fee. Ang luma naman nun. Ha? Pwede rin kawalan ng pera na lang, ha? Ha, bahala na ako. Ilabas ninyo lahat ng mahalagang gamit ninyo, tapos kami na. Nasa wallet ko na lahat ng barya. Tara, daanan ninyo ako. Huwag pigilin, kailangan kong sunduin ang anak ko. Wala akong pakialam. Kasi ngayon kailangan kayong mapapalo namin. Papa, ingnan mo may masamang kuya na nananakit ng tao roon. Tumulong ka. Bo Xiao, bakit nandito ka? Nagdaan lang ako. At saka, paalala lang. Bukas magkakaroon ng signing sa Bo Group, magkakaroon ng signing ceremony, ihanda mo na ang kontrata. Huwag kang mag-alala. Ayusin namin, hindi mo na kailangan mag-alala. Ayun na, nasira na ang plano mong maging bayani magligtas. Sira na ang whole Hero Save the Day plan. Nasaan naman ang ating Mr. Bo? Ang Mr. Bo na minay sumundo kay Chaoji ng Huiyue Group, babalik na siguro siya. Si Chaoji, malaking tao ba siya? Kaya siya pa ang sasundo? Miss, magpahinga muna kayo rito. Pala siya yung kailangang kalaban ko nung araw. Hindi raw nawawala ang multo niya. Hanapin ninyo ang isang tao. Gusto kong makita kung sino itong nang-agaw ng boyfriend ko. Sino ba talaga siya? Kung wala ng tutol, opisyal na magpipirma ang grupo kay Chaoji. Mula ngayon si Chaoji, ang pinakamalaking kliyente ng ating grupo. Sinasalungat ko! Xiaoji, ikaw namang walang hiya at mapang-akit na babae. Bakit ginagamit mo ang pangalan ng kooperasyon para akitin ang aking napipintong mapangasawa? Xia Xiaoting, sino ang pinayagan mong pumasok? Kuya Bo Xiao, kung hindi pa ako pumapasok, maaaring maloloko ka na niya. Buntis siya bago kasal. Hindi maayos ang kanyang buhay pananahilan. Huwag mo siyang pagkatiwalaan. Kukunin ko ang ebidensya. Inaakma ko lang ito ngayon. Ito ang patunay ng pagbubuntis ni Xiaozi. Xiaoji, may asawa at anak ka na. Bakit mo ba kailangang akitin si Kuya Bo Xiao? Buntis ka? Ang bata ba ay? Yung gabing iyon, hindi ko sanang iungkat ito. Pero ang fiancé mong ito ay sobrang labis na ang kapal ng mukha. Pakinggan ninyo, itong walang hiyang babaeng ito aminado na mismo na buntis siya. Sino ang tatay ng bata? Baka katulad mo lang lalaking pinagkakitaan ng lahat, di ba? Xia Xiaoting, pakialaman mo ang dila mo. Bo Xiao, sinasabihan ko lang ang tatay ng bata.
Hindi naman kita sinasabihan. Kung sasabihin ko, ang tatay ng bata ay ang pinuno ng bansa, hindi ko sanang isama to sa lahat. Ayoko sanang magdala ng abala kay Bushaw. Pero tinulungan mo na ako. Boss Shaichu, handa ka bang panindigan kami ni anak? Handa akong handa! Kayo, May ganitong katangahan pa sa mundo? Parang nagpupok sa sarili ang ulo at tinapakan ng sarili ding paa? Palagi ko namang nararamdaman na bagay sina Xiaoji at Bo Xiao. Eh ang fiancé na biglang sumulpot. Parang babaeng walang asal. Mga Ginoo, tapos na ang pirma. Magkalat na. Sandali! Xiaozi, buntis ka bakit mo? Di sinabi sa akin. May fiancé na nga ako eh. Gusto mo bang maging third party ako? Bigyan mo ako ng panahon. Iasikaso ko to. Paano mo iasikaso? Sabi nga sa balita, dahil sa anak magpapakasal kayo ni Xia Xiaoting, gusto mo bang walang ama ang anak ko? O sa kanyang walang ama? Sa akin? Mas maganda pa kung kami ay mabuhay ng maayos, kaysa sa gulo. Kanina, yung sinabi kong sagutin mo, para lang guluhin siya. Huwag mo yang paniwalaan. Paano kung seryoso ako? Kung minahal kita, gusto kong mabuhay kasama ka at ang bata. Anong pinagsasabi mo? Oh, Ay naku, Mukhang may nararamdaman na talaga ang dalawa. Hindi na dahil sa anak ang kasal. Ikasa lang ang plan B. Hintayin natin siyang umuwi. Saka sabihin natin ang totoo sa lola mo. Sige. bastos mong bata, pinahirapan mo ako kanina sa bahay ni Bo. Binuwalang dangal ko. Tingnan mo ngayon kung paano kita aayusin. Magpadala kayo ng mas maraming tao. Itong dalawang salot marunong ng suntukan at sipa. Hindi basta-basta. Sige. huwag niyong sundan ako. Ayusin ninyo agad ang bagay na ito. Sagutin ninyo ako ngayong gabi. Sino ito? Ang dalawa mong anak nasa akin sila. Kung gusto mong mabuhay sila, isang tao lang ang pumunta sa akin. Anong problema? Tinukot ang mga anak ko. Mama, Ang lakas ng loob mong mag-isa kang pumunta. Kung may aakusin ka, sa akin na lang, huwag mong saktan ng mga anak ko. Ay, hindi maswerte para sa'yo. May hinanakit din ako laban sa mga anak mo. Nung nasa Bow family sila, madalas nila akong napahiya. Anong ibig mong sabihin? Kung di mo maintindihan, ayos lang. Sa araw na ito, hindi ko balak na payagan sila na lumabas ng buhay. Xia Xiaoting, baliw ka. Kaya pala ayaw pakasalan ka ni Bo Xiao. Tumahimik ka. Hindi ako pakakasalan ni Kuya Bo Xiao. Hindi ba dahil sa'yo yun? Kailangang mawala ka ng tuluyan para mapasa kanya kay Kuya Bo Xiao. O sige. Dadala ko sila palabas ng Jiangsheng. Huwag mo silang saktan. Ipapalayas na lang kita. Masyadong mura yun para sa'yo. Lumuhod ka. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Baka pag-isipan kong palayain ka. Mama, wag. Mama, wag! Mama, wag. Ayaw mong lumuhod, ha? Papaduugin ko naman ang anak mong lalaki. O sige. Luluhod ako. Wag! Wag! Xia Xiaoting. Hindi kita dapat nilaban kay Bo Xiao. Huwag mong saktan sila. Sabi ko nga, lumuhod ka, iisipin ko. Ngunit, pagkatapos kong pag-isipan, hindi ko na gusto kayong palayain. Ikaw, Sabi ko sa inyo, ngayong araw wala sa inyo makakalabas ng buhay. Walang makakaligtas. Sugod! Mama! Ingat! Mama! Mama, Mama!
Mama! Mama! Ang walang hiya na to palaging kumukontra sa akin. Ngayon, ako mismo ang gagawa. Sasautin ko, atakihin mo siya. Sisiguruhin kong magsisisi ka. Patay na kayo eh. Tapos nagpapakatapang pa kayo dito. Wag! Gagamitin mo ang bata sa sinapupunan mo para pigilan si Kuya Xiao? Papatayin kita! Walang hiya mong babae! Walang hiya! Hindi ka nga marunong pumigil? Tigil! Si Xiao, Kuya Xiao. Ganoon ba? Aakalain mong aabutin mo pang babae ko? Ayaw mo nang mabuhay? Lahat kayo, lumayas! Dalhin ninyo siya! Opo! Mama! Mama! Mama, So siya pala ang ina ng bata. Xiaoxi, tibay ka! Mama, huwag kang mawala. Huwag mo iwan si Xiao Nuo. Mama! Mama! Mga bisita, huwag lumapit! Mama! 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 Bakit ba ako naging ganito kamahina? Hindi mo naman napansin na si Xiaozi pala ang babaeng iyon mula 6 na taon na ang nakalipas? Pa, pasensya na. Akala ko wala kang damdamin kay Mama. Kaya hindi kita sinabihan ng totoo. Papa? Ako ang may kasalanan. Huwag kayong magalit kay kapatid ninyo. Nakakabaliw kayo. Paano mananagot ang daddy sa inyo? Dapat sisihin ang tunay na salarin ng peking footage. Anong gagawin natin? Hindi ba maghahanap sa akin si Bo Xiao dahil sa babaeng iyon, di ba? Miss Xia, kahit magmadali ka, kailangan mo munang bayaran ang natitirang balanse. Magpa-edit ng video, di ba halata kung peke? Mahal ang ganitong teknolohiya. Tahimik ka. Sinabi ko na pag naging misis ako ng pamilya, Bo, ibibigay ko sa iyo ang bayad. Ano bang hinihintay mo? Bakit nagmamadali? Ganyan ka ng padalos-dalos. Walang utak na guwaping. Sinayang mo ang napakaraming pagkakataon. Kung hindi mo mabayaran, sasabihin ko ang katotohanan kay Ginoong Bo Xiao. Miss Xia, sumama ka sa amin sandali. Kahanap ng pasyente. Kumusta ang asawa ko? Walang panganib sa buhay ang asawa ninyo, ngunit hindi na namin naisalba ang bata. Basta't ligtas ang asawa ko, ayos na. Malakas ang pangangatawan ng asawa ninyo. Maaari pa kayong magkaroon ng anak sa hinaharap. Salamat. Mama! Gumising ka na rin! Tatay at kami, napakaalala namin. Tay, Xiaozi, may masakit pa ba sa'yo? Nagugutom ka ba? Bumili si tatay para kay mama ng maraming masasarap na pagkain, lahat paborito ni mama. Ang ama ng batahay, ikaw pala? Si Xia Xiaoting? Peke si Xia Xiaoting. Mahabang kwento. Kyuchi, naaalala mo pa ba ang Yelan Hotel nung 6 na taon na ang nakalipas? I'm such a sucker if you think that I have feelings for you. Cause I just wanna go on and on. I don't need your number. I just want you undercover. So ikaw pala yung tao sa hotel nung gabing iyon? Hindi isang pulubi? Ako yun. Hindi ko akalain na ang taong matagal kong hinanap ay nasa tabi ko lang pala. Xiaoshi, mula ngayon, titiyakin kong maalagaan at maprotektahan kayo ng mabuti ikaw at ang bata. Hindi ko kayo pahihirapanin kahit kaunting pagdurusa. Ayos magkasama kayong nagmamahalan sina tatay at mama. Sa wakas, hindi na natin kailangan ng plano natin. Anong plano? Yung para pag-ugnayin ng mga magulang. Para mas lumapit pa sila sa isa't isa. Ang assist natin sa kanila, Akala namin, hindi niyo mahal si mommy, kaya Ganun pala kung bakit. May mga pulubihan sa baba ng opisina ko. Tapos biglang lumabas si Bo Xiao. Gusto niyo nga ba siyang gawing hero para iligtas ang maganda? pero sino bang aakala ang napakalakas pala ni mommy, diretso niyang pinatalsik ang mga pulubihan?
Pasok. Boss Bo, nandito ng tao. Assistant Chan, anong nangyari sa'yo? Yausi, buhay ka pa pala? Pero kahit buhay ka, buhay na rin ba ang anak mo? Huwag magmadali. Sa sandali, iaayon kita sa libingan niya. Ilabas niyo sina Xiao Mu at Xiao Nuo. Opo. Aray, Masakit, di ba? Natatakot ka? Kuya Xiao. Ngayong ikaw ay natatakot, naisip mo ba na si Xiao Ji ay natatakot rin at nasasaktan? Kuya Xiao, pasensya na. Nagkamali lang ako. Kaya ko siya dinukot. Xiao Ji, patawad. Babayaran ko ang pagkakasala ko. Patawarin mo ako. Sinaktan mo ang anak ko. Hindi ito mabibigyang daan. Mula ngayon, ang pamilya ninyong Shawala ng puwang sa Jiangcheng. Kayo buong pamilya, magtungo kayo sa tabing ilog at humingi ng limos! Layo kayo! Kuya Xiao, nagkamali ako, Kuya Xiao. Ikaw na susunod. Ginoong Bo, kasalanan ko po ito. Hindi ko po alam na napakahalaga ng misis ko sa inyo. Nagkamali po ako. Parusahan ninyo na lang po ako. Xiao Chen, sinamahan mo ako ng 5 taon. Tapat naman ang pagsunod mo. Hindi kita paparusahan. Ngunit simula ngayon, huwag ka nang lalapit sa Bo Group. Kahit isang hakbang. Kasama na ang mga resources at koneksyon mo. Kukunin ko lahat yung pabalik. Opo. Paglagnat na natapos na, panahon na para dalhin kita pa uwi. Para ipakilala sa lolo. Pero, parang hindi maganda ang impresyon ni Lolo sa akin. Mukhang hindi siya maganda ang tingin sa akin. Ang lolo, gusto lang niya na magkasama ang buong pamilya. Nung isang beses sinabi ko sa'yo ng mahigpit na salita, hindi ito laban sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ako na bahala sa lahat. Lolo Bo, para ito sa bagong may bahay. Mga lahas para sa engagement. Ito naman, para sa bagong may bahay, 20% na shares ng Bow Group, 10 bahay na villa, at 3 sports car. Sige. Xiao, madala mo na si Xiaoting pabalik. Lolo? Hindi mo na kailangan magmadali. Dinala ko na sa'yo ang magiging son-in-law. Inihatid ko na ang iyong magiging manugang. Hindi ba't pinaalalahanan na kita? Hindi kayo bagay, Xiao. Pero paano kung siya ang ina ni na Xiao Mu at Xiao Nuo? Anong sabi mo? Hindi ba si Xiao Nuo at Xiao Mu ang anak ni Xiaoting? Si Xiaoting ba ang ina nila? Peke ang nagpapakitang siya Xiaoting? Napalaos na siya sa ginagawa niya. Eke, Lolo Bo, alam kong may pag-aalinlangan kayo sa akin. Kung ayaw ninyo sa akin, wala akong iniisip na galit o ano paman. Ang gusto ko lang na maging responsable si Xiao sa ina ng mga bata. Tunay na gusto ni Xiao Xiao. Dumaan din kayo sa hirap. Ngayon narating na ninyo ang tamang landas. Itong mga bagay na ito, itinatawag ninyong kompensasyon mula sa lolo. Pasensya na sa mga mabibigat kong nasabi dati. Mali si lolo, ako ang nagkamali. Mula ngayon, ang pamilya Bo ay magiging pamilya mo. Kung kayo ay tunay na nagmamahalan, hindi na kailangan ng mahabang panahon para palakasin ang damdamin. Sa tingin ko, skip na lang natin ang engagement. Diretso na kayong magpakasal. Naalala niyo pa ba kung ano ang ginawa natin 2 buwan na ang nakalipas? Naalala niyo ba kung ano ang ginawa natin? Siyempre naaalala. Sinabutahin namin ang kasal ng masamang babae na yun. Hay! Yehey! Kung hindi dahil sa atin, hindi rin sila magsasama. Tama. Hate QQ. Tingnan mo, hindi ba nakakaboard sila? mukhang talagang nakakabagot nga. Gusto niyo ba magdagdag pa ng 2? Mukhang malapit na tayong magkakaroon ng kuya o ate. Kung kuya man o ate, pareho kitang mamahalin. Ganoon din ako. Oh, Wow! Wow! Hiya, ha ha ha!